Isang magandang umaga sa atin lahat, mga kadogo, mga kamingming, Mr. Dogo Style TV. Okay? Another day, another vlog. So, sinisikap ko talaga magkaroon tayo ng vlog everyday po, kung hindi naman tayo busy. Kasi dalawa po ang channel natin. Kaya pinipilit ko pong magkaroon ng mga vlogs everyday para po yan sa inyo. And especially, kung pwede nga, gusto ko yung marami nagtatanong para kung ano man ang kaalaman ko, yun ang ibablog natin, sasagutin ko. Hanggang sa maabot na aking kaalaman bilang experienced dog breeder, mga kadogo, mga kamingming. So mga kamingming and mga kadogo, meron tayo isang ngayong topic, which is naging concern ako doon sa topic dahil may konti tayong kaalaman bilang experienced dog breeder and cat breeder. Ang nabasa ko kasi sa group, nakapost po doon, sad daw siya dahil nung nanganak ang pusa niya, ito po yung about sa ating mga alagang pusa. Nung nanganak ang pusa niya, nagulat siya bakit nababawasan. Tapos, the next day, nabawasan, 3 lang po yung anak. So, ngayon, 2 na lang daw. And, sad to say, yung pangatlo, nakita niya actual kinain. Kaya napapikit daw siya. Yung tanong niya, bakit ganun? Bakit kinakain daw ng pusa niya yung sarili niyang anak? Alam niyo po kung bakit ako naging interesado ng ganito dun sa pinost ng ating isang kaibigang cat lover, ano? Kasi relate na relate po kami dyan, kahit ako. Siguro about 4 days pa lang, kinain din yung isang pusa kong sinala. Lagi yan. Nung mga nakaraang 2 consecutive na panganganak niya, nababawasan lagi or namamatayan. Nung una, akala namin, kinain ng daga. Pero siyempre, imbestigahan ko yung kulong. Ang papasukan tsaka pusa itong mga to, magkasama yung dam ko, ensar na pusa. Matapang yung tummy ko para pasungkin sila ng daga. Kaya aalma yun. Kasi mga pusa yan, di ba? Hindi naman nila tititigan lang na ganun-ganun yan, lalo na kung inaatake ng anak nila. Siyempre, mama and papa instinct yan. Depende nila yung kanilang anak, even yung sarili nila. Kaya lang, bakit nauubos? Okay, nanganak ulit. Iba na naman to, nanganak ulit sila. Sila ulit, Tommy and Nala. Nababawasan pa rin. Tapos yung iba namatay. Pero ito pong lately na panganganak po ng aking pusang sinala, actual ko pong nakita, kinain niya yung isa niyang anak. Remember po, nilipat ko ng kulungan sinala sa mas maliit, sila lang 2. Ay sila lang ng mga kitten niya. Si Tommy kasi, pinagdududahan ko noon na hindi kumakain, yung tatay. So, hirap talaga ng mga tamang duda, no? Mali. So, nung nakakulong na sinala, siya lang at yung 4 niyang kitten, kinain ko yung isa, nakita ko kalahati na lang. Kako kung sinala ang kumakain. Pero may possibility rin yung papa, no? Kaya lang, hindi natin nakita, mahirap yung puro hinala. So it means confirmed, kinakain ng anak. Kasi sureball na nakahiwalay. Nakaibang cage sinala. Okay, ngayon, ganito ang tanong, tumasok. Bakit kinakain ng mga mamadam yung sarili nilang anak? Hindi po ako veterinarian na sobrang expert pagdating po sa ganito, mga kamingming at mga kadogo, no? Pero bilang dog breeder, 10 years na po tayong dog breeder and cat breeder. So, malawak na po ang knowledge natin at kaalaman. Again po, hindi po ako expert. Siyempre, iba po ang explanation ng mga expert, which is the vet. Sila po ang talaga expert dyan. Even yung mga medical na terminology, pwede nila ipaliwanag kung anong tawag sa gano'n, tayo walang kaalaman. Pero may kaalaman po tayo kung bakit po kinakain ng pusa ang sarili nilang anak. Okay po, mga kamingming at mga kadogo, even sa aso, ganun din. Pero dito po tayo sa pusa, kasi yun ang concern natin. Una pong reason, mga kamingming, nasa lahi po ng pusa yan. Okay, hereditary. May mama siya, ganun, nangangain. So, ang laki ng possibility na yung anak niya, na future dam or naging dam, ganun din ang gawin. Isa po yan. Isa rin po yung possibility talaga. Sa lahi. Na ganun silang maging dam. Ganun sila.
Meron nga dyan, di ba? Pag nanganak, kinakain kagad. So sa aming mga breeder, X po yun eh. Hindi po namin papatayin yung pusa, no? Or hindi namin tatapon, syempre, no? Ibig sabihin na X eh, hindi na namin tinutuloy i-breed kasi ganun at ganun lang ang gagawin. Uulitin lang, hindi marunong. Paglabas kinakain, hindi siya marunong. Yun na po yun. Yun na yung usual na gagawin niya. So, X sa aming mga breeder yun. Meron naman yung pag nanganak, isa. Tapos hindi pa nabubuhayan. Mahina ang resistensya. So, yun din yun eh. Nasa karakteristik din po ng pagiging dam nila. Mapaaso o mapapusa. Yun ang karakteristik nila, hindi sila marunong. Okay po? Yun po yung unang reason yan. And lastly po, no, yung reason why kinakain. Ito, importante to. Again po, itong mga sinasabi ko to sa vlog ko, according lang to sa experience ko po at sa nalalaman po bakit. Okay? Pwede po tayong mas maganda magtanong sa mga professional, which is the vet. Ito po lahat po to sa experience ko. At sa kaalaman ko lang po ng mga tinanong ko rin sa ating mga breeder na yung last pong reason bakit kinakain po, ganito po. Kasi na-experience ko yun. Mostly po kasi, nangangain ang ating dam na pusa pag nagugutom sila. Kasi nakakulong lang sila. Wala silang magawa para mang-hunt. Remember, hunter sila. So wala silang magawa. So anong gagawin nila? Kainin nila yung anak nila, lalo na kung maliliit pa. Kaya iwasan po natin magutom. Yun po ang unang-unang reason, nagutom. Kaya ingatan po natin mapabayaan sila na hindi kumakain dahil iba po talaga ang pusa. Pero matataas po ang instinct nila. Bakit ko po nasabi? Kasi ang instinct, lalo na ang mamadam. Tingnan nyo, nanganganak sila sa madilim. Hindi nila halos sa ganun kalinaw kahit ng mga pusa yan. Pero hindi nila kinakain yung mga anak nila. Dahil alam nila, instinct nila na anak nila yun. Pag talagang maganda ang dam natin at magaling, hindi talaga nangangain. Even sa aso. Pupunta sa sulok yan, pag napabayaan natin, nanganganak. May inunan, may tuta. Pero may instinct sila na hindi nila kakainin yung tuta. Inunan pa rin. Kasi yun ang instinct nila, ang taas nila. Ang taas ng instinct nila para doon. Kaya lang kung mayroong mga senaryo na nangangain, may problema talaga. Yung mga sinabi ko yun. Yun. Yung mga bad characteristic ng being dumb, especially ng pusa. Yung mga characteristic na kaya siya nangangain. Kaya mga kamingming, mga kabogi, iwasan natin magutom. Yung mga alaga natin, especially ang pusa. Talagang mangangain at mangangain kasi nandun lang sila sa kulungan. Mostly sa mga breeder, kagaya ko nasa kulungan. Kasi yung pusa, maalis mamaya madampot sa labas. Hindi kagaya ng aso, di ba? Makalabas man sila malaki, kikita natin kung saan tatakbo. Ito pusa, magbububong-bubong pa, kaya sa breeder, isa-save ko ang pusa ko. Nakakulong lang siya sa safe place, kulungan. Na hindi naman siya masyadong kulong na kulong, maliit. Kita niyo makulungan ko laki. Kaya yun, mga kamingming, ha? Iwasan natin magutom dahil isa yun sa unang-unang dahilan kung bakit kinakain nila yung mga anak nila. Trust nyo po na experience ko. For how many times? Kaya doon sa nag-post, hindi ko na po babanggitan yung po ang kasagutan ko. Huwag po natin gutumin. Para hindi po siya mangain ng sarili niyang anak. Okay, mga kamingming? Okay, dito na lang po. Yung po ang aking kaalaman. Pero again, ang expert po ay ang veterinary. Pwede po tayo sa kanila magtanong kung why. Mas expert po sila. Ito po mga sinasabi ko according to my knowledge and for being an experienced breeder, yun po ang nakita ko actual na reason. Actual pong experience na nangyari sa akin. Kaya yun po ang sinasabi ko dito. So, dito na lang mga kamingming, mga kadogo. Sana meron tayong konting natutunan sa aking sinabi according to my experience. Iwasan po natin magutom. Yun lang po. From time to time, pilitin natin kumain or pakainin kasi nagugutom yan, nagpapadedi yan. So, dito na lang po, mga kamingming. Have a nice day sa atin lahat. Kung may katanungan, comment lang kayo sa akin at sasagutin ko po yan para po sa inyo lahat. Para sa inyo po itong channel na to. Okay? Marami po salamat sa inyo lahat. May God bless us all and have a nice day. Thank you for watching.